patuloy po kami pinagkakaluban ng pagpapala, maging lakas at patubay na kailangan namin sa aming pagtatrabaho. Kaya naman yung mga araw na ito, dapat lamang na ibalik natin sa inyo pasasalamat dahil kayo po Diyos na nakakapatid sa amin. Pagpalain po hindi ang aming pagtitipon ngayong araw ng mga ulirang ina, magulang at tahanan. Salamat po at dalangin po namin na pagpalain po ang mga salita po ninyo sa aming puso. Na ito po'y magalit sa atin na kalakasan at kagalingan sa lahat ng aspeto ng aming pamangailangan ngayong araw na ito, Panginoon. Na anuman po ang aming prayers sa sandali ito na nanalig po kami ang salita po ninyo ang magbibigay ng katugunan ng pagpapala. Kaya po pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat na ito at aming po namin sa pangalan ng Jesus. At ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Para ito po kung nagtutulungan sa akin, papakinggan natin itong mabuting balita ng Panginoon para sa akin. Ang gospel, ang mabuting balita ay Matthew or Matthew chapter 15, simula sa verse 21 hanggang sa verse 28. Matthew chapter 15 verse 21 to 28. Ganito po ako sinasabi. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Jesus did not answer a word. So his disciple came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. He replied, it is not right to take the children's bread and toss into the dogs. Yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus said to her, Woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Ating pupurihin, pasalamatan po natin ang Panginoon. Kalimutan po mga brothers and sisters. So, dinilig lang po yung ating oras. Nag-ipon po natin dito dito sa St. Anthony Church is 1, 2, 3. So, almost 2 hours po yun. Ito na start ng ating about 1 to 10 minutes start. So far, okay. Hindi po tayo basta-basta makasigaw, makatalon, makapag-ingay kasi this is our first time na makagamit dito. We are under observation po. To let you know is ang ating pong gawain na mention tayo about chapter 5. As of now, nag-i-struggle tayo sa venue, yung permanent venue. Kasi dito tayo dalaw sa St. Augustine at nandito tayo sa pastoral, Catholic Pastoral Center. Kaya nga lang ay ginagamit sa catecism, kaya wala tayo sa pastoral center. Hope and pray, dumating ang time na bigyan tayo ng Lord ng suitable place para sa atin para maka-express tayo na mayroong freedom ng pagbubulit pagpapasalamat sa Panginoon. At sa bagay, hindi naman venue or hindi naman talaga yan ang pinakahagdang
venue or sitwasyon kalagayan natin. Maraming tao pa rin pagpapahayag ng pagbubuhin pasasalamat sa Panginoon. Amen? At syempre, ang araw nito ay very special. Diba? Bakit very special? Wala tayong lahat dito sa mundo ito kung walang mga nanay. Kaya tell to your person next to you, sabihin mo sa kanya, Happy Mother's Day. Hindi pa mo ako nakakapag-post sa Facebook ng greetings ng Happy Mother's Day po. Sigurado naman tayo ng marireklamo na naman tayo sa sabihin na nakakalimutan. So, yung ating pong binuksan ngayon na reading about the story of the Gentile woman. Ibig sabihin nito, siya po ay taga-Canaan o Canaanite woman. She is not belong to the blessing of Israel, blessing of God for the Jews, for the Israel. At ito pong babae ito, isa po siya ina, na yung kanyang mabigat na problema ay yung kanyang anak inaalihan ng demonyo at pinanghihirapan. So, madaling sabi, salita, itong nanay na ito ay lumapit sa Panginoon. Lumapit siya, siguro marami na po siyang naririnig at nababalitaan tungkol sa Panginoon. Ang Panginoon naman ay napadpad siya doon sa lugar ng Tiro at Sidon, which is the place of the Canaanite woman or the Gentile mother. Nang napadpad ang Panginoon sa lugar na yun, para makapagsiguro, makapagpahinga, makapag-relax, dahil nga sa pagod ng pagmimisyon at pag-ministeryo, nabalitaan o narinig kung paano nakarating sa isang ina na mayroong kabigat ng problema at pagkatapos itong ina na ito ay lumapit nga sa ating Panginoon. At sa paglapit niya sa Panginoon, ang kanyang binanggit ay, Son of David, have mercy on me. Ang titulo kasi, Jesus, the title of Jesus as a Messiah is Son of David kasi galing po siya sa dahil ni David. Pag tumanggit ka ng salitang Son of David, ibig sabihin nun, yung anak ni David ay yun po ang Messiah. The Messianic title of Jesus is, He is the Son of David. So, hindi niya mababanggit yung anak ni David o Messiah kung wala siyang knowing o hindi niya nalaman o naunawaan, hindi niya po mababanggit yung salitang Son of David kung hindi niya po nalaman o naunawaan kung sino po yung Son of David. The Son of David, the Messiah, is the healer, the Redeemer. Siya po yung manunubos, tagapagpagaling ng kanilang mga sakit at mga karamdaman. Exactly na lumapit itong babae ito. That's why tonight, ang gusto ko po i-share po sa inyo is the triumph of a mother's faith. Isang tagumpay, pananagumpay ng pananampalataya ng isang ina. Bilisan. Ang isa po sa pinakamagandang quality na meron dapat sa isang babae, lalo na ang pagiging isang ina, ay yung pananampalataya. That makes you different in this world. Not all women or mothers in this world has faith na hindi po lahat. Hindi po lahat. Kasi kung lahat po ng mga nanay o ina, magulang sa mundo ito na may pananampalataya, magbibigay po sila ng honor sa Diyos, pwede mag-serve sa Panginoon, o pwede mag-commit ng
buhay o maglingkod sa Panginoon. Typically, maraming mga nanay na talaga namang masipag, mapagmahal, mapagkalinga at mapagmalasakit sa kanilang pamilya. But God is not only impressed in our yung sipag, yung malasakit, pagpapakasakit ng isang ina, hindi lang kasi doon nag-impress ng Diyos. Kasi hindi po natin pwedeng bayaran ang Diyos sa pananampalataya ng ating sipag, ng ating husay. You may be talented, gifted, and very caring sa iyong family, but if you did not, kung hindi mo honor, hindi mo ino-honor ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid, hindi pa rin niya tayo kalulugan. Because the Bible says in Hebrews 11 verse 6, sabi ko doon, it is impossible to please God if without faith. Mahirap ka daw na kalugdan ka ng Diyos kung wala kang pananampalataya. Hebrews 11 verse 6 na. At pagkasasabi doon is karugtong, and those who come to Him, yung sino daw lalapit na kapag-hihingin sa Kanya, must believe that He exists. Maniwala mo na ang Diyos ay buhay. He exists. He is alive and He rewards. See? If you have this kind of faith and belief that God is alive, He exists, is yesterday, today, and tomorrow, and He rewards ang Diyos ang gagantipan nagkakaroon. He rewards. If you believe that, mga kapatid, then you will experience His blessings. Because God's blessings ay hindi lamang sa material, pera, o mga gamit, etc. Bahay, tahanan, kotse. Hindi lang po yun pinapakita ng Diyos sa blessing. In fact, maraming tao hindi nakarating sa ganitong ramya ng buhay, but they were happy and blessed. Hindi po lahat ng nag-abroad sa Macau ay happy and blessed. Maaaring iba, maraming naipon, pero wala pa rin sila, hindi pa rin sila contento at masaya. Namatay si Steve Jobs at the age of, siya mabot ng 60. About 50 na na 56. Isa sa kanyang binitawan, sa kanyang pagiging millionaire, pagiging successful. Dahil nagkaroon siya ng cancer sa pancreatic. Sa dami ng video ng pera niya na dollars, sa dami ng kanyang mga nagawa ng invention at na people na kayamanan at kasikatan. Sabi niya, ang lahat ng ito ay wala pa rin saysay. Yung sinasabi niya na